Itlog ng dinosaur kung tawagin ang asin na ito. Ito ang pinakalumang asin sa buong mundo na sa loob ng mahigit 50 dekada hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa ring binubuhay ng iilang pamilya sa Barangay Santa Filomena, sakop sa munisipalidad ng Albuquerque sa isla ng Bohol, na matatagpuan dito lamang sa bansang Pilipinas. Kung ang asin kahit kailan hindi mawawalan at hindi mabubura ang kaniyang natural na lasa, ang pinakaluma at pinakanatatanging asin sa buong mundo na meron sa probinsya ng Bohol sa bansang Pilipinas ay nanganganib ng mabura. Sa isang tahimik na lugar sakop sa bayan ng Albuquerque sa isla ng Bohol ay nakilala ko ang isang pamilyang mahigit 50 dekada nang itinataguyod ang makalumang estilo sa paggagawa ng asin kung tawagin ay asin tibuok. Sa 1967-68, diyan ko nag-umpisa sa pagtuto sa pagluto ng asin. Tulong-tulong po sa aking lolo sa paggawa sa asin, paghakot ng mga kahoy, lahat ng material. Tulungan ko ang aking lolo. Hanggang namana ko itong trabaho sa pagluto ng asin tibuok. Ang asin tibuok ay hindi direktang nanggagaling sa dagat. Ang pinakaunang proseso ay nagmumula sa isang bunot ng niyog na ibinababad sa tubig dagat sa loob ng ilang buwan. Kaya ang paggawaan ng asin ng pamilyang ito ay malapit sa baybayin kung saan naroon ang dagat. Natuto ko magluto ng gumawa ng asin tibuok mga 10 taon. Natutunan ko ito sa papa ko dahil lagi akong tumutulong sa pagluto dito. Ng asin pag walang pasok, nandito kami magawa sa mga gawain dito sa ng asin tibuok, pagproseso. Ito ang munisipalidad ng Albuquerque, Bohol. Sa isang tahimik na barangay ng Santa Filomena kung saan doon ay naabutan ko ang isang pamilyang gumagawa ng asin tibuok. Isa ang bunot sa pinakamahalagang bagay sa paggawa ng asin tibuok. Ibinababad ang mga ito sa 3 hanggang 6 na buwan at kapag lumubog na sa ilalim ng dagat ang mga bunot, ibig sabihin na-absorb na ang maalat na dagat at panahon na para i-harvest. Sa paggawaan na ito ay nakilala ko si Kuya Raymond Baluarte. Sa araw na ito, kaniyang susunugin ang mga bunot nang sa gayon ito ay maging abo. Para maging ganap na abo ang mga bunot, kailangan niyang gumawa ng daob, isang tambak ng mga punong kahoy kung saan dito itatakip ang mga bunot na naabsorb na ang maalat na dagat. Sa kalagitnaan ng daob ay lalagyan naman ng mga natuyo ng dahon ng niyog. Kung sa ilalim ay malalaki, sa ibabaw naman ay medyo maliit ng mga sanga. Ang paggawaan ng asin tibuok ay kailangan malapit sa dagat. Kapag sinusunog kasi ang mga bunot, kailangan ng pure na tubig dagat para mas madagdagan pa ng alat ang sinusunog na bunot. Makalipas ang mahigit 4 na oras ay nabuo na ang daob. Panahon na para takpan naman ang mga ito ng mga bunot na ibinabad sa dagat sa loob ng mahigit 6 na buwan. Sa ikalawang araw, panahon na para sindihan ang daob na ito.
Sa kalahating bahagi ng daob kung saan naroon ang mga dahon ng niyog, dito mag-uumpisa ang apoy. Mula sa pagsisindi, ang pagsusunog ng daob ay inaabot ng 2 hanggang 3 araw. Ito kasi ay nakadepende ang kanyang tagal sa dami at laki ng tambak. Kung ang ibang bagay kapag sinusunog ang kanilang aso ay masakit sa mata at masakit sa ulo, ang usok ng daob na ito ay mabango at hindi masakit sa ulo. Kapag nag-umpisa na ang malakas na apoy sa loob ng daob, unti-unti nang bababa ang tambak mula sa itaas at doon ay simulan na ang paglalagay o pagsasaboy ng tubig dagat para madagdagan ang kanyang alat. Kadalasan sa amin dito is umabot kami ng 3 gabi na walang tulog dahil sa pagbabantay lang. Hindi mo pwedeng hindi bantayan kasi matutunaw, mapupulbos, magiging abo na pulbos yung tinatawag naming gasang. Ang gasang ay ang abo ng bunot kung saan pag sinunog ang mga ito, matitira ang asin na na-absorb na nanggaling sa tubig dagat. Pero kahit may taglay na alat na ang mga bunot, may mga sinunog na kahoy pa rin na magiging abo sa loob ng daob kung saan walang alat ang mga ito. Kaya ito ang dahilan kung bakit nilalagyan ng tubig dagat para mas maging maalat pa ang gasang. Kaya ito ang dahilan kung bakit kailangang bantayan sa buong magdamag ang daob na ito. Dahil kung hindi, maaaring masayang kung ito lamang ay kanilang napabayaan. Dahil kailangang maalagaan at mabantayan sa lugar kung saan ginagawa ang asin, dito na rin sila natutulog at kumakain. Pagsapit ng umaga, ang halos ika-80% sa daob ay naging abo na. Ngunit sa araw na ito ay hindi pa matatapos ang pagsusunog. Nasa ilalim kasi ang malalaking katawan na pinutol na kahoy kung saan ang mga ito ay hindi madaling matupok para tuluyan ng maging abo. Ayon sa kasaysayan, ang tradisyong ito ay bahagi ng kultura ng mga Boholano bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas na nangyari noong 1521. Ibig sabihin, ang kaalaman at pamamaraan sa paggawa ng asin na ito ay ipinasapasa na sa mga henerasyon sa loob ng 100 taon. 2 araw pa ang dumaan bago tuluyan nawala ng apoy ang abo. Makalipas ang 5 araw, panahon na para sa filtration. Para gawin ang filtration, gumagamit sila ng sapin o malalapad na dahon ng abaniko na inilalagay sa loob ng sagsag nang sa gayon, doon din ilalagay ang gasang o mga abo na may mga asin at lalagyan ng tabag o second class na asin na nanggaling na din sa filtration. Para mas malinaw at malinis ang tubig na papatak, kailangang bayuhin ang mga abo sa ilalim na bahagi ng sagsag. Ang paggawa ng asin tibuok ay isa sa mga endangered heritage food ng bansa dahil sa hirap ng proseso at pagdami ng mga modernong uri ng asin. Ayon sa kwento, ang paggawa nito ay lalong naapektuhan ng Asin Law noong 1995 na nagpalit sa lahat ng asin na maging iodized. Gayunpaman, patuloy pa rin itong ginagawa ng iilang pamilya sa Bohol para mapanatili ang sinaunang tradisyon. Ang asin tibuok ay isang uri ng asin na ginagawa lamang dito sa Pilipinas, partikular sa bayan ng Albuquerque, Bohol. Para matunaw at makuha ang asin sa abo kung saan narito ang tinatawag nilang gasang, ang tubig na inilalagay dito ay ang nanggaling sa filtration o second class, isang pumapatak na tubig galing sa abo na hindi gaano maalat, kung tawagin sa kanila ay tabag. Ang first class o pinakamaalat na nanggaling sa filtration na unang patak ay tinatawag na tasik.
Habang ang tabag o second class na hindi na pinakamaalat para malaman, nilalagyan ito ng isang maliit na piraso ng sanga kapag hindi na lumutang, hindi na maalat. Tabag. At ito ang kanilang iniimbak sa malaking drum gamit para tunawin ang mga nabuong asin sa mga sinunog na bunot. At ito ang kanilang tinatawag na gasang, ang asin na nabuo sa pagsusunog ng bunot. Ayon sa kasaysayan, walang ibang bansa sa buong mundo ang gumagawa ng ganitong uri ng asin dahil ang pamamaraan na ito ay matagal ng tradisyon na ipinasapasa sa mga henerasyon ng mga Boholano. Ang proseso ng paggawa nito ay napakakomplikado at tumatagal ng ilang buwan, kaya't itinuturing itong pambihirang pamana ng kultura ng Pilipinas. Pagkatapos makuha ang asin, ang mga abo ay may pakinabang din. Hinahaluan ng dagat ang mga ito at inilalapat kung saan doon ay iniluluto ang asin tibuok. At ang gumagawa nito, ang kanilang mga anak na saksi din sa paggawa ng makalumang asin sa mundo. Tag-ulan ang kanilang pangunahing kalaban kung saan hindi natutuloy ang kanilang ibang trabaho. Sa araw na ito kung saan ngayong araw dapat lulutuin na ang mga asin sa loob ng palayok, hindi natuloy dahil nabasa ang kanilang mga panggatong. Kaya't sila ay naghintay sa susunod na araw pa. At ang maliliit na palayok na kanilang ginagamit para maluto ang asin ay dito lang din ginagawa sa isang barangay sa bayan ng Albor. Dahil basa pa ang panggatong, hindi natuloy ang pagluto sa araw na ito. Sa ikalawang araw ay tuluyan silang pinagbigyan ng panahon. Malakas ang sikat ng araw at tuyo na ang panggatong, kaya tuloy ang paggawa ng asin. Yung asin namin sa unang panahon, hindi namin ibinta. Dali namin sa bukid, ibarter namin ng palay. Kung bunot ng niyog ang ginagamit para makagawa ng asin tibuok, bahagi din ng katawan ng niyog ang panggatong. Parang kabuhayan namin yung pagbarter sa palay sa bukid. Parang mayroon kaming makakain. Mabusisi at kailangan maraming kamay ang tumatrabaho sa pagluluto. Para mas mapadali ang kanilang trabaho, nagsusuhol sila ng ibang mga tao nang sa gayon mas mapapadali ang pagluluto ng asin. Dahil basa pa ang kanilang ibang panggatong, hindi nagsabay-sabay ang init ng apoy at hindi nagsabay-sabay ang paglalagay ng first class o tasik sa kanilang palayok. Para hindi masayang ang tasik, unti-unting nilalagyan ang mga palayok ng tubig o tasik para hindi kumulo at hindi masayang ang mga ito. Para hindi masayang at matapon sa ilalim ang kumukulo na tasik, gumagamit sila ng laman ng niyog nang sa gayon ito ang magbabawas ng kumukulo dahil sa init ng apoy. Ayon sa siyensya, kapag pinapakuluan ang tubig dagat, aalis ang tubig sa pamamagitan ng singaw at maiiwan ang mga mineral tulad ng asin. Basta ito mo eh.
Dal, lamping kami lamping ha. Pero to, buto lang ka na. Pero kahoy ba? Sige na. Huwag na mabasak. Ano ba? Be. Sa pag-usbong ng modernong panahon, nagsusulputan ang modernong teknolohiya na maaaring kumuha ng bagong atensyon sa bagong binhi ng lipunan. Para mas mapanatili ang ganitong pamana at kultura sa kasaysayan ng bansang Pilipinas, sinisikap ni Tatay Mario na maisalin at maituro ang mga ito sa bagong binhi ng lipunan, partikular na sa kanyang mga apo at mga anak. Ngayong panahon nga matanda na tayo, ituro ko to sa mga anak ko, apo ko. Kahit na mag-eskwela sila, pero turuan pa rin namin sa pagluto. Kung walang klase, turuan pa namin sa pagluto dito. Paano pagluto ng asin. Parang hindi mawala itong tradisyonal nga gawain. Kahit gaano kaalat, ang tapat na kaibigang asin ay nananatiling nasa tabi ng tao. Nagbibigay lasa at sigla sa bawat pagkain, patunay na ang tunay na halaga ay hindi lang nasa tamis kundi pati na rin sa bigat ng lasa na bumubuhay sa bawat umaasa. Sa ikasampung araw, tuluyan ng naapula ang mainit na apoy. Panahon na rin para linisin na at kunin na ang mga asin kung saan dito iniluluto. Ang salitang asin tibuok ay nangangahulugang buong asin o unbroken salt sa wikang Cebuano dahil ito ay ibinebenta bilang isang buo at matigas na piraso. Nakadalasang nasa loob ng isang palayok na luwad, ang hugis nito ay parang itlog ng dinosaur, kaya naman ay minsan tinawag itong dinosaur's egg salt. Yeah. Ako bahala dyan. Ayun. Nalapnos. Hindi katulad ng ibang pampalasa, ang asin tibuok ay hindi lang basta asin. Ito ang tapat na kaibigan at kasama ng iilang pamilya sa Barangay Santa Filomena sa bayan ng Alburquerque sa lalawigan ng Bohol. Nagsisilbi itong buhay na sandalan, nagpapasan ng tradisyon at pag-asa sa bawat henerasyon. At ang bawat piraso ng asin tibuok, nabubuhay ang kanilang pangarap dulot ng kanilang pagsisikap. Ang asin tibuok dito sa Santa Filomena sa Albor ay mayroong pang-export at mayroon ding pang-lokal. Ang bigat ng bawat isang tibuok ay umaabot ng 1 kilo. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, ang presyo ng mga ito ay nag-uumpisa sa 300 pesos hanggang 700 pesos mahigit. Pag human na to, magasang na nga among mahuman na may daob, mo to magluto na namin magluto na namin magluto. Makalipas ang 1 linggo,
Sa wakas, ay nasubaybayan ko kung paano niluluto at eto na ang asin tibuok ng Alburquerque sa lalawigan ng Bohol. Kato pa rin na barter pa sa bukid lagi. Yeah. Ang asin, ang asin. Sa ibabaw ng ating mundo, ang bawat tao ay dumadaan sa iba't ibang klaseng pagsubok at samot-saring hirap makamit lamang ang kaginhawaang pinapangarap. Katulad ng asin, ito ay dumadaan sa nag-aapoy na horno ng mga pagsubok. Sa kabila ng matinding init na halos sumira sa kanya, pinili pa rin niya ang manatiling matibay dahil alam niyang ang kaniyang pag-iral ay nagbibigay buhay sa mga taong umaasa at kumakapit sa kanya. Ang bawat lasa na namumuo sa tibuok ay patunay ng kaniyang pagmamahal at pag-asa na hindi magpapatalo sa anumang init ng buhay. Mula dito sa Barangay Santa Filomena, sakop sa bayan ng Alburquerque sa isla ng Bohol, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV. Discoveries, History, Explore, and Docu Network. Ito trabaho, wala na mga binata dito. Tubig o dagat? Tubig agad. Bakit po binubuhusan? Para mas lalong umalat. Okay. Kasi hindi titigas yung abo niya pag hindi binubusan talaga. Oo.